Binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng pagtulungan ng mga bansang Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas para sa pinatatag na kalakalan at pagkamit ng pantay na kaunlaran. Ito ay sa idinaos na BIMP IAGA Summit. Pangulong Bongbong Marcos, magiging leader sa buong mundo? Paano ito magiging posible? At bakit si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang tanging presidente ng Pilipinas na makakagawa nito? Ating pag-usapan si Pangulong Bongbong Marcos, ang isang makapangyarihang leader mula sa maliit na bansa na uupo kasama ang superpowers na USA, China at Russia sa pandaigdigang lideratura. At ano ang mangyayari sa ating bansa pag ito ay nangyari? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. President Ferdinand R. Marcos Jr. welcomed leaders to Cebu as he led the special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area or BIMP IAGA Summit, underscoring the bloc's shared commitment to deeper cooperation and inclusive development. Tahimik ang Malacanang, ngunit sa loob ng pinalamutian nitong bulwagan, isang mahalagang tagpo ang nagaganap. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay humaharap sa mga ambasador ng higit sa 50 na bansa. Pero hindi lamang ito simpleng diplomatikong gathering. Ito ang simula ng isang kwentong maaring magbago sa kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit bakit napakahalaga nito? At paano ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay nagiging sentro ng usapan ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo? Dito mag-umpisa ang kwento ng laban. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our community, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. Ang United Nations Security Council o UNSC ay binubuo ng 5 permanenteng miyembro, ang China, France, Russian Federation, United Kingdom, at United States of America. Ito ang mga bansang itinuturing na superpowers ng mundo. Pero may puwang pa para sa 10 di-permanenteng miyembro at dito papasok ang Pilipinas. Sa harap ng mga dayuhang diplomat, muling ipinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuporta ng bawat bansa sa kandidatura ng Pilipinas para sa isang upuan sa UNSC para sa 2027 to 2028. Ang tanong, bakit napakahalaga ng upuang ito? Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP IAGA for present and future generations. Hindi lamang ito isang pangarap, kundi isang plano. Sa loob ng 60 years, mahigit 14,000 Pilipino na sundalo ang naipadala sa 21 peacekeeping operations sa buong mundo. Ang Pilipinas, bagamat maliit sa laki, ay patuloy na nagpapakita ng kakayahan sa pagbuo ng kapayapaan, pagbuo ng konsensus at pagkikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Pero ito lang ba ang dahilan? Hindi. Sa ilalim ng liderato ni PBBM, ang Pilipinas ay nagpatupad ng independent foreign policy na nagpapalawak ng diplomatikong relasyon nito, hindi lang sa mga tradisyonal na kaalyado, kundi pati na rin sa mga bagong kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito magsisimula ang makapangyarihang kwento. Habang pinapakinggan si Pangulong Bongbong Marcos, tila isa-isang nagtatanong ang mga ambasador. Paano naging ganito katatag ang isang maliit na bansa? Ang sagot, hindi ito aksidente. Si Pangulong Bongbong Marcos ay isang leader na may malinaw na plano. Ang gawing modelo ang Pilipinas sa pandaigdigang entamplado. Sinabi niya sa kanyang mga salita, "We are in a very strong position to take on more leadership roles that will allow us to advocate for consequential issues such as peace and security on the global stage." Oo mga kaibigan, you heard it right. Global stage. Pakinggan pa natin ang ating Pangulo sa kanyang mga salita. Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Ang mga salitang ito ay hindi lamang retorika. Ang Pilipinas ay hindi na simpleng tagasunod,
ito ay magiging isang leader na makikipag-usap sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo bilang kapantay nito. At paano ito nangyari? Hindi nagkulang si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapakita ng liderato mula sa tagumpay ng kapayapaan sa Bangsamoro hanggang sa pandaigdigang kampanya para sa reforma ng Security Council. Ang Pilipinas ay nagiging ehemplo ng progreso at ang resulta, sinusuportahan na ng mga bansa tulad ng Vietnam ang ating kandidatura na noon ay hindi. Ngunit ano ang hinaharap kung maihahalal ang Pilipinas sa UNSC? Ito ay uupo sa parehong mesa ng 5 superpowers ng mundo. Ang isang maliit na bansa mula sa Timog Silangang Asya ay magiging bahagi ng mga pinakamahalagang desisyon tungkol sa kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Pero bakit ito mahalaga? Dahil ito ay magpapakita na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bansa kundi sa laki ng pangarap at kakayahan ng lider nito. Ang konklusyon, ngayon, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang maliit na bansa. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ating bansa ay nagiging makapangyarihang boses sa pandaigdigang entablado. Si PBBM, ang ating Pangulo, ang lider mula sa maliit na bansa, ay handa nang makipagkamay sa mga higante ng mundo. At ikaw, Pilipino, ay bahagi ng kwentong ito. Ang tanong, handa ka na bang makita ang Pilipinas sa mas mataas na antas ng tagumpay? Ang sagot ay nasa ating mga kamay at sa lider na kayang magdala sa atin sa tagumpay na ito. At siyempre, ang lahat ng ito ay magiging posible sa tulong at grasya ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Isaiah 60 verse 22, ang maliit na bansa ay magiging isang makapangyarihan. Ang mahina ay magiging isang matatag na bansa. Akong si Yahweh ang may gawa nito at gagawin ko ito sa takdang panahon. Ang salita ng ating Panginoong Diyos ay nagpapaalala na kahit ang pinakamaliit o tila mahina ay maaaring maging makapangyarihan sa tamang panahon ayon sa plano ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-angat ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patunay ng katuparan ng kanyang mga pangako. Sa kabila ng pagiging maliit na bansa, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataong ipakita ang ating kakayahan at malasakit sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Ito ay isang paanyaya sa bawat Pilipino na magkaisa, maniwala at magpatuloy sa paggawa ng mabuti, sapagkat ginagamit tayo ng ating Panginoong Diyos upang maging instrumento ng pagbabago at tagumpay sa buong mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, na siya nag-aalaga sa lahat ng mga Pilipino. Kami po ay lumalapit sa inyo nang may pasasalamat at papuri para sa mga biyayang iyong ipinagkakaloob sa aming bansa. Salamat sa iyong gabay at pagmamahal na siyang nagbibigay daan upang ang Pilipinas ay patuloy na umangat sa pandaigdigang entablado. O aming Panginoong Diyos, hinihiling po namin ang iyong patuloy na paggabay sa aming mga lider, lalong higit sa aming Pangulong si Ferdinand R. Marcos Jr. Bigyan niyo po siya ng karunungan, lakas at integridad upang maitaguyod ang interes ng aming bansa. Naway palagi siyang maglingkod ng may takot sa iyo at pagmamahal sa bayan. O aming Panginoong Diyos, basbasan niyo rin po ang aming mga kababayan na nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya at pag-asa po mula sa inyo. Bigyan niyo po sila ng puso na nagmamahal sa bayan at nagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, alam naming walang imposible sa iyo. Ang maliit ay iyong ginagawang dakila at ang mahina ay iyong pinalalakas. Naway patuloy mong gamitin ang aming bansa bilang liwanag at asin sa buong mundo. At naway sa aming simpleng pagkatao, tulungan kami na maging asin at instrumento rin po ninyo ng inyo pong pagpapala sa aming mga kaibigan at kapitbahay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sapagkat kayo po ang aming Panginoong Diyos na siyang magtatatag ng isang gobyerno na hindi na matutumba magpakailanman. At ito ang aming tinitignang dakilang pag-asa.
na kami manahan kasama po ninyo, kasama ng aming mga kaibigan at pamilya sa langit na bayan. Tulungan kami magkaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoon Jesucristo na siyang aming tagapagligtas mula ngayon at magpakailanman. At patnubayan po kami at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.